Yo, yo, yo! What up mga pare? Ito na naman tayo. Kung nakikita nyo, nagluto ako ng pansit habhab mula sa Quezon Province. So ngayon, samahan nyo ako kung paano ko lulutuin to. Siyempre, bago ang lahat, kailangan nakahanda ang mga rekado tulad ng mga nakikita nyo sa video. Siyempre, kailangan ng sibuyas na puti na hiniwa ng pabilog. At mayroon din tayong pechay Tagalog dito na hiniwa pa halang, sibuyas na pula, bawang, at mayroon din tayong manok na ganyan lang kalit yung hiwa. At syempre, atay, hindi mo mawala yan sa pansit, isa yan sa mga pampalasa. Meron tayong pechay Baguio, carrots, at meron din tayong silver swan soy sauce, baka naman chicken nor cubes, 3 pamintang durog, at meron din tayong malinis na tubig. So ngayon, ihanda mo ang kalan at painitin natin hanggang sa matuyo mula sa pagkakahugas natin. Habang hinihintay nating uminit, make sure na wala ng tubig dun sa kawali para di magtalsik. Ngayon, maglagay tayo ng kahit 2 kutsaritang mantika diyan sa ating kawali. Tapos, una nating ilagay yung sibuyas na puti na hiniwa natin ng pabilog. Ginagawa ko yan na una siyang lutuin para kapag nilagay natin siya na topping sa pansit habhab, hindi masyadong matapang yung lasa. Pero, depende pa rin yun sa'yo. Ako kasi, yan ang gusto ko para kumatas yung manamis-namis niyang lasa at kumapit dun sa pansit habhab na lulutuin natin. Maghintay lamang tayo ng ilang segundo, siguro mga 20 segundo hanggang 30 segundo. Tapos saka natin hahanguin ito. At mamaya ilagay natin nga pala yan dun sa pansit habhab pagkatapos natin lutuin. Maganda kasi yung magiging appearance. Sunod ay maggisa tayo. Yung sibuyas na pula na hiniwa natin, ilang segundo. Tapos mga pare, kailangan na natin dyan isunod yung ating hiniwang mga bawang. Yung sibuyas pala dyan ay 1 peraso yung kinuha ko. Tapos dun sa bawang, nasa mga 3 hanggang 4 na peraso. Siyempre, nakadepende naman yun sa laki. After ng ilang segundo ng ating pagkikisa, tsaka naman natin ilagay yung ating mga ginayat na manok. Yung mga ginayat na manok niya mga pare, magtutubig yan mamaya-maya. Pagdating sa paggigisa, kailangan medyo matuyo natin yung tubig na yun para mas lalong kumapit yung ating ginisa dun sa manok. Tapos after ng ilang segundo, lagay na rin natin dyan yung ating atay ng manok. Kasi mga pare, yung atay ng manok, pag inuna natin yan kaya sa mismong manok, para sa akin, magdidikit talaga siya doon sa kaldero. Hindi kasi katulad ng manok na may mga balat na kusa siyang magmamantika. Tapos hintayin lang natin na magtubig. Make sure mga pare, kapag nagtutubig na yan, patuyuin natin ng maigi yun habang nagigisa tayo hanggang sa makita natin na unti-unting lumalabas yung kanyang mga mantika. After ng ilang oras na paghihintay, saka naman natin ilalagay dyan yung pamintang durog. Alam nyo mga pare, naglagay ako ng pamintang durog kasi walang pamintang pino. Much better sana kung pamintang pino yung ilalagay natin. At wala pa akong masyadong madaming recados pagdating sa bahay kaya nabili ako sa labas. Meron din naman tayo dyan na maglalagay din ng chicken nor cubes. Yung iba kapag nagluluto, yung chicken nor cubes, huli nila na nilalagay. Tapos ako naman sa paggigisa doon ko na siya inilalagay. Kung bakit? Kasi yung chicken nor cubes na yan ang kagandahan. Kahit anong uri ng ulam na niluluto natin, pag natunaw yan, didikit talaga yung lasa niyan doon sa karne or sa mismong manok. Kaya ako, ginagawa ko, inuuna ko talaga yan. After niya, haluin lang natin. Huwag tayong matakot. After ng ilang minuto natin na paghihintay, magtutubig pa yan mga pare. Kaya kailangan hintayin natin siya na magmantika. Yun naman din yung pinaka mapisa. No? After natin, yan, kung nakikita nyo sa video, nagmamantika na siya. Yung almost ng moisture ng manok nawala na at medyo mabrown na talaga lahat. So dyan sa puntong yan, pwede na natin maglagay ng tubig. Gaano nga ba kadaming tubig mga pare yung ating nilalagay dyan? Depende sa dami ng pansit na ating niluluto mga pare. Pero dyan, dahil kalahating kilong pansit habhab, nasa around 500 ml to 700 ml na tubig yung nilalagay. Isunod na natin dyan yung toyo na binili ko sa tindahan.
Yung dami ng toyo na yan, approximately nasa kalahating baso. Okay lang naman na sumobra yan. Huwag lang yung sobra, baka naman maging maalat yung ating lulutuin na pansit habhab. Kapag kumukulo na mga pare, ilagay na natin dyan yung carrots. Yan. Kung bakit nilalagay ko kaagad yung carrots, kasi yan yung isa sa mga matagal din na maluto na gulay. Tsaka gusto ko kasi kapag kumakain ng carrots, talagang ayoko yung may pagka-crunchy. Mas pipiliin ko na crunchy mga pare dyan, yung gulay na pechay Tagalog, tsaka yung pechay Baguio na mamaya natin ilalagay. After ilang segundo, ilagay na rin na natin tong pansit habhab. Mamaya-maya mga pare, yung nasa kaldero na yan, nakikita nyo na akala nyo sobrang sabaw, mawawala yan kasi sisip-sipin yan ng ating pansit habhab. Ngayon, hintayin lang natin na kumulo ulit siya, hayaan lang natin yan. Syempre, kailangan na ikalat-kalat natin yung pansit habhab para naman na pantay-pantay yung pagkakaluto. Mas gusto ko siya niluluto sa malaking kaldero mga pare kasi mas naikakalat ko yung pansit habhab. Kahit ano namang pansit, kasi kung masyadong maliit yung kaldero, ang hirap niyang paghiwalay-hiwalayin. Tapos magdudurog-durog siya kapag halo tayo ng halo. After ng ilang minuto, makikita nyo na kumukulo na yan at lalambot na. Diyan makikita nyo na medyo hilaw pa. Kung mapapansin nyo sa video, 'di ba? Meron siyang mga puti-puti pa. Hintayin natin na medyo umalsa yung ating pansit habhab. Ngayon, haluin lang natin kasi yung sa ilalim niya mga pare, based on my own experience, natututong siya sa ilalim. Kaya talagang kailangan halo or alaga siya sa halo mga pare. Yan, after ng ilang minuto, siguro mga pare around 2 or 3 minutes, mararamdaman na natin na lumalambot ang ating pansit habhab. Alagaan natin sa halo at huwag niyong kakalimutan yan dahil yan ay pumapait kapag di natin inalagaan sa halo. Para naman sa akin, hindi naman magdudurog-durog yung pansit habhab natin kasi ilang beses ko nang ginagawa yan. At kung sa nakikita nyo, unti-unti na siyang natutuyo. Kaya naglagay pa ako ng kaunting tubig yan. Yung paglagay ng tubig pare, nakadepende naman yan sa inyo. Pero para kasi sa akin mga pare, mas masarap yung pansit habhab kapag meron siyang masabaw-sabaw. Kasi yung sabaw na yan maglalapot yan mamaya. Yan, hintay lang tayo ng ilang minuto ulit at malapit nang maluto ito ating pansit habhab. After ng ilang minuto mga pare, natuyo na naman ang ating pansit habhab. Malakas kasi sa tubig yan. So para sa akin, maglalagay pa ako ng at least kalahating tubig yan ng baso. Dahil mas gusto ko nga sa habhab yung medyo masabaw-sabaw dahil mas masarap siya kapag ganun. At yun din yung nakasanayan ko sa aming probinsya. Kapag nakita nyo na ganyan na kalambot, ganyan na siya ka-firm, mas okay na yan. Ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung mga ginayat na gulay dyan. Katulad ng pechay Baguio. Yan, yung pechay Baguio, actually yung iba nga hindi na naglalagay ng ganyan Pero para sa akin, mas masarap kasi kapag mas madaming gulay yung ating pansit habhab or kahit anong uri ng pansit. Ngayon, haluin lang natin yan, lagay natin sa ilalim para naman medyo maluto yung nasa ibabaw. Yan, medyo natutuyo na naman yung habhab natin. Next na natin dyan yung ating ginayat na pechay Tagalog. Yan talaga yung signature o pangkaraniwan. Probinsya ko kasi sa Lucena. Yung lumaki ako doon, hindi naman lumaki. Nung nag-aral ako doon, kadalasan mga pare, yan yung nakikita kong gulay na nilalagay nila. Napakadaling lutuin ng pansit habhab. Kaya mong magluto ng pansit habhab around 15 to 20 minutes kung may tagahiwa ka ng mga recados mo. Ngayon, hintayin lang natin. After a few minutes, yan na. Okay na yan. Ilalagay na natin dyan yung ating ginisa kanina ng sibuyas. Iniwang pabilog. Sobrang sarap niya mga pare. Manamis-namis talaga. Talagang papantay dyan yung pagkaalat or yung pagka sobrang malasa ng pansit habhab. Yan, ikalat lang natin for better view or for better appearance ng ating pagkain. Then after a few minutes, ayan na. Ready to eat na mga pare. Syempre mga pare, ayan na. Nakalagay na sa bowl. At meron akong homemade na suka. Ako yung mismo nagtimpla na yan.
Para sa akin, sweet and sour and spicy na suka yung ginawa ko na yan. Tuturo ko din sa inyong mga pare ko paano ko ginawa yan, siguro sa next na video natin. Or depende pa nagluto ulit ako ng pansit. Ngayon mga pare, papakita ko sa inyo kung paano at gaano kasarap kainin ang pansit habab. At hindi ko na alam kung paano tatapusin tong video na to. Siguro dito na lang. Sa susunod ulit mga pare.